Ang tsarera. Sa isang magarbo at malawak na kusina, nakaupo si Blush, ang tsarera. Mamahalin at maselan siya. Lagi siyang nakaupo sa malambot na unan at napapalibutan ng makikinang na tasa. Sa lahat ng kasambahay, tanging mayordomo lamang ang pwedeng humawak sa kanya. Kailangan ring nakagwantes pa ito. Isang magandang tsarera si Blush. May mahabang hawakan ito at may perpektong kurba ng buhusan. Gawa siya sa mamahaling putik at hinubog mismo ng kamay. Pangmayaman at sobrang ganda. Inggit na inggit ang mga kutsara, kawali, ang lumang kahon at ang malaking orasan dahil talaga namang napakaganda niya. Pero walang pumuri sa kanya. At kahit anong gawin niya, hindi rin ito napapansin. Lihim silang nagseselos sa kanya. At takot ang mga ito sa ganda ni Blush at alam nila na malabong maging kasing kinis nila ang tsarera. Pero napansin ni Blush na hindi siya makinis. Mayroon siyang maliit na lamat sa kanyang takip. Sa liit nito, hindi rin ito napapansin ng amo niya. Pero gayun pa man, pakiramdam niya na hindi pa rin siya kumpleto. Kahit na para sa kanyang amo, siya ang pinakamagandang tsarera. Ngunit para kay Blush, siya ang tsarerang may lamat. Naku. Pwede ba akong makahingi ng autograph sa'yo? Sige na! Kahit isang patak lang ng tsaa sa napakakintab kong balat. Wala akong ipapatak na kahit na ano sa'yo. At sino ka naman ba? Ako nga pala ang bagong milk jug. Nasira na kasi yun dati. Pinasadya akong gawin para bumagay sa'yo. Narinig ko yung alis sa tindahan. Sabi nila na hindi nila gustong masira ang set. Kaya nagbayad sila ng karagdagang halaga para may bagay ako sa iyo. Oh, mabuti kung ganon. Nagustuhan mo ba dito? Siyempre! Simula nung narinig ko yung sinabi noong babae. Gustong-gusto na kita makita. At nako, oo, totoo nga pala talaga. Sobrang ganda mo! Salamat. O, anong problema? Hindi ako magandang tsarera tulad ng inaakala mo. Mayroon akong isang lamat. Hindi ako karapat-dapat sa mga papuri mo. May lamat? Oo, sa takip ko. Hindi ako karapat-dapat tawagin perpekto at makinis dahil hindi naman totoo. Ano bang sinasabi mo? Napaka-perpekto mo. Wala ngang halos may pipintas sa'yo eh. Hindi mo naiintindihan. Alam nilang lahat ang tungkol sa lamat ko at lagi nilang pinag-uusapan. Pakinggan mo. Paano kung nabitawan siya ng amo natin? Talagang mabibitawan siya. Hindi ko maintindihan. Ano bang pinagmamalaki niya? Yung pitak niya sa takip? Tama. Sigurado akong nagkalamat siya dahil sa pagiging mayabang niya. Narinig ko na sobrahan siya sa pagtalo dahil sa kayabangan niya at nauntog siya sa ilawan. Ano? Paano naman nangyari yun? Sobrang taas ng ilawan. Hindi. Alam kong totoo. Habang tumatalon siya papunta sa pupuntahan niya, biglang nabuksan ang takip niya. Sinabihan na nga siya ng lahat na bagalan niya lang pero hindi siya nakinig. At yun, nagkalamat siya. Ibig kong sabihin, dapat lang na maganda siya. Pero tignan mo siya ngayon. Kita mo na? Narinig mo yun? Oo. Narinig ko nga. Pero parang walang katotohanan. Seryoso? Tumama ka lang sa ilaw at tumalon ka? Kaya ka nagkaroon ng lamat? Sinong niloko nila? Hindi ako naniniwalang yun ang naging dahilan. Paano mo nga ba kasing nakuha yan? Hindi ko maalala. Hindi mo maalala? Kasi hindi naman importante. Pero, hindi mo ba sila narinig? Dapat, maganda ako at perpekto. Trabaho ko yun. Hindi mo kailangan maging maganda at perpekto. Hindi mo yung trabaho. Usap-usapan lang yun. Makinig ka. May nagmamahal sa'yo at may naiinis sa'yo. Ikaw ang magpapasya. Ano nga bang bibigyan mo ng atensyon? Pag-ibig o galit? Huwag mong alalahanin kung ano mang iniisip ng iba sa'yo.
pagtuunan mo ng pansin kung ano man ang iniisip mo sa sarili mo. Sa uli, yun pa rin ang pinakamahalaga. At sa sandaling yun, kinuha siya ng kanilang mayordomo. Binuksan ang takip nito at sinalina ng mainit na tubig. Gustong-gusto ni Blush ang mainit na tubig at masarap ito sa pakiramdam niya. Pero madalas siyang nakakaramdam ng takot na baka biglang mapansin ng lahat ang lamat niya. Habang abala siya sa pag-aalala, may biglang nangyari habang papalapit ang amo niya. Kinuha niya ang tsarera, ngunit hindi niya ito nahawakan ng mabuti, kaya naman nadulas ito sa kamay niya. Hindi! Ang kawali, kutsara, milk jug, lahat sila. Natakot na makita ang malakas na pagkahulog ng tsarera. At ganun nga, tuluyan na siyang nabasag sa sahig. Nabasag ang takip niya. Nasa tabi niya ang mahabang hawakan at ang maganda niyang buhusan. Pinulot ng mayordomo ang magandang tsarera at iniligpit. Hay nako! Alam ko nang mangyayari to. Tama! Dapat iningatan niya sarili niya. Sigurado ako dahil yun salamat niya. Kita mo na dahil doon, hindi niya nabalanse ang sarili niya. Totoo kaya yun? Nahulog ako dahil may lamat ako? Hindi maintindihan ni Blush na wala siyang magagawa para pigilan ang kanyang pagkakahulog. Nilagay siya sa bodega ng ilang araw, hindi niya alam kung anong gagawin at mangyayari sa kanya. Araw at gabi, hindi siya natitigil sa pag-iyak. Naku, ayoko na dito. Nananabik na ako sa kusina, sa malambot na guwantes, sa mainit na tubig, sa araw, malambot na unan. Gusto ko nang makita lahat. Nakapagtataka, dati, araw-araw akong nag-aalala sa iisipin ng iba tungkol sa akin. Hindi ko maalalang natuwa ako sa sinag ng araw. Naalala ko kung paano ako natakot na makita ang lamat ko sa liwanag. Sinayang ko ang lahat ng panahon ko, kakaisip sa maliit kong lamat. Ilang araw ang lumipas. Pumasok ang katulong na may hawak na magandang rosas. Inilagay niya ito sa tabi ni Blush. Ngunit hindi ito nakatanim sa paso. Sa halip, nakabalot ang mga ugat nito sa puting tela. Bakit ka nandito? Nalaglag ka din ba? Nahulog? Saan? Kararating ko pa lang naman dito. At itatanim nila ako ulit. Hindi. Hindi yan totoo. Meron din pangit sa'yo. Tulad ko. Tingnan mo yung tinik mo. Ang mga tinik ko? Hindi pangit ang mga tinik ko. Parte sila ng katawan ko at gustong-gusto ko ang mga ito. Pero paano nangyari yon? Hindi mo pwedeng mahalin ang pangit sa'yo. Huling beses ko nang sasabihin to, hindi pangit ang mga tinik ko. At ito ang kumukompleto sa akin. Mamahalin nila ako o maiinis sila, pero mahal ko ang sarili ko at yun ang mahalaga. Maya-maya pa, dumating ang amo upang bisitahin ang tinagong tsarera. Ay, nalulungkot ako para sa'yo. Ayaw ko tang itapon pero anong gagawin ko sa'yo? Habang nag-iisip ang amo kung anong gagawin kay Blush, napaisip naman si Blush. Oh, mahal niya pa din ako? Kahit mukha na lang akong mangkok? Bakit hindi ko yun nakita dati pa? Hindi niya binigyan pansin ang lamat ko. Tama nga ang milk jug. May mga magmamahal at mga maiinis sa akin. At ako ang magdidesisyon kung ano ang pagtutuunan ko ng atensyon. Palagi ko na lang pinipili ang galit. Pero hindi na. Magmula ngayon, pipiliin ko na ang pag-ibig. At gumaan nga ang pakiramdam ni Blush. Naisip niya na hindi pala niya dapat pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay na hindi niya kontrolado. Napabuntong hininga siya at tiningnan niya ang kanyang amo. Naku, mukhang nalulungkot siya para sa akin. Kung hindi niya pa din ako itatapon kahit ganito na ako, dapat hindi din ako sumuko para sa sarili ko. Tingnan natin. Paano ko ba siya matutulungan?
Sandaling nag-isip si Blush at may bigla siyang naisip. Ang rosas! Oo nga! Pwede niya akong gawing paso para sa rosas. Mabilis na lumipat sa tabi ng rosas si Blush. Sinigurado niyang hindi nakatingin ang amo niya sa kanya dahil hindi pwedeng malaman ng mga tao ang sikreto ng buhay na tiyarera. Dumikit siya sa tabi ng rosas at hinarap niya ang kanyang muka sa rosas. Nako, sana naman gumana ang naisip ko at maisip niya ang idea ko. Nang makabalik ang may-ari sa lamesa, nagtaka siya kung bakit parang sobrang lapit ng tiyarera sa rosas. Teka nga, diyan ba talaga kita nilagay sa tabi ng rosas? Di ba na nga, hindi ko pa din alam kung anong gagawin ko sa... Teka, ang rosas! Pwede kong itanim sa'yo ang rosas! Oo nga! Isang napakagandang ideya! Talino ko talaga! Oo, tama ka. Meron kang ang ideya. Hawak niya sa kanang kamay si Blush at sa kabila naman ang rosas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, kumuha siya ng putik sa hardin at inilagay sa tiyarera. Naglagay siya ng kaunting tubig at maingat na itinanim ang rosas. Maganda ang kinalabasan. Isang magandang rosas sa magandang tiyarera. Si Blush ang pinakamasayang tiyarera. Hindi niya inalintana kung nabasag siya at kahit pamagaspang na ito. Minahal niya ang sarili niya. Naging masaya siya sa simoy ng hangin at sa sinag ng araw. Pagkatapos niyang tanggapin ang sarili niya ng buo, naisip niyang wala talagang pangit sa kanya. Hindi na siya ang basag na tiyarera at maging ang tiyarerang may lamat. Siya ay si Blush.